Hirap na hirap akong gumawa ng paraan para maiwasan siya. Lalo na ngayon na naaksidente siya habang hinahabol niya ako. Paano ba tatanggalin ang konsensyang nararamdaman ko ngayon na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumitigil? Ako ay 23 at siya naman ay 24. Nagkakilala kami nung first year college ako. Nung una ay normal na magka-blockmate kami na halos walang pansinan. Hanggang sa dumating yung araw na naging magkagrupo kami sa isang project. At dun kami nagsimulang maging close at maging magkaibigan. November 26, 2024 ay nagkaroon ng kasiyahan sa section namin at nagkaroon ng inuman. Dun siya umamin sa akin. Nag-offer siyang ihatid niya ako pa uwi. Gabi na rin naman kasi nun kaya naman pumayag ako. Naging stable yung pag-uusap namin or tawagin na talking stage. At naging routine na namin yung paghatid-hatid niya sa akin pa uwi hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Unang naging problema namin ay nung minsan na minayday ko siya sa Facebook. Bigla na lang nag-message sa akin yung ex niya at kung ano-anong pinagsasabi at galit na akala mo naging kabit ako sa relasyon nila. Kinumpronta ko yung nanliligaw sa akin kung bakit gano'n na naging reaksyon ng ex niya. Wala naman na kasi sila bago ko pa siya nakilala. Sabi niya sa akin na gusto raw ng ex niya na magkaroon sila ng 3 months rule o palilipasin muna yung 3 months bago siya kumausap ng iba at naghahabol pa rin daw sa kanya yung ex niya. Naniwala naman ako sa kanya kaya naman pinatawad ko siya. Kaya naman naging okay rin kami after nun. March 18 na inasa kanila ako nun at nagpaalam siya na aalis lang sandali. Nasabi niya meron daw siyang sideline. Nagstay ako sa kanila at hinintay ko siyang umuwi. 11 AM siya nakaalis at 5 PM na nang nakauwi. At nung gabing yun habang nag-scroll ako sa messenger ko, bigla ko na lang napindot yung story ng ex-girlfriend niya. At nakita ko na nakamayday yung picture nilang dalawa. Magkasama pala sila buong araw na nag-date. Doon na ako nag-message sa ex niya para malaman ng lahat. Nalaman ko na mula January ay nagkikita sila at wala akong kaalam-alam. Na nag-celebrate pa sila ng anniversary nila together habang nililigawan niya ako. Napagtagpi-tagpi ko na sa tuwing may plano silang magkita ay aawayin muna niya ako. At tuwing galing siya sa akin or magkasama kami ngayon ay kinabukasan sila naman ang magkikita. Na nagbigay pa siya ng gift ng birthday ng ex-girlfriend niya. Tandang-tanda ko yung araw na yun kasi inaway niya pa ako at yung pala'y pupuntahan niya lang yung ex niya. Hindi naman sila nagkabalikan pero ang sabi ay yung manliligaw ko talaga yung naghahabol sa kanya kaya nagkikita pa sila. Hanggang sa nagmakaawa siya sa akin at sinuyo niya ako. At dahil sa sobrang tanga ko'y tinanggap ko siya ulit at lahat ng paliwanag niya'y pinaniwalaan ko. At isa na doon yung may pagkukulang ako sa kanya. Mas lalo ko siyang minahal at sa pag-aakala kong magbabago siya, na ititigil niya na yung gawain niya sa ex niya kapag naparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Pero doon ako nagkamali. Na pagpasok ng April ay bigla siyang nakikipaghiwalay sa akin. Na yun daw ay dahil sa ugali ko. Na para sa akin ay bigla ang masyado kaya hinabol-habol ko pa siya at sinabi kong aayusin ko ang lahat. April 6 ay ex naman niya ang nag-message sa akin na kung nagkakausap pa rin daw ba kami ng manliligaw ko. At dito na ako nalinawan na hindi pa rin pala sila tumitigil. Buong March ay nagkikita pa rin sila at nagpatuloy ang paghahabol niya sa ex niya. Na habang siya bumabawi sa akin at nagmamakaawa, ganun din ang ginagawa niya sa ex niya. At dito ko na rin nalaman na habang may nangyayari sa amin ay meron din sa kanila. At doon ay tuluyan ko na siyang hiniwalayan. Pinagbigyan ko siya sa gusto niya at galit na galit din ako at diring-diri ako sa mga nangyari. Nakaso nitong mga panahong to ay delayed ako at hindi pa rin ako dinadatnan. Na buong akala namin ay nabuntis niya ako kaya kami nagkaroon ulit ng communication. Ginamit niya yung mga panahon na to para magmakaawa na naman at balikan ko siya. Na magbabago na raw siya at mamahalin niya ako ng lubos. Na dahil nga doon ay pinatawad ko siya ulit at buong akala ko'y okay na kami. Kaso ako rin yung nagbago at nawala ang lahat ng tiwala ko sa kanya noon. May 20, nagtanong ako sa kanya na kung po pwedeng itigil na namin. Na dahil nga hindi ko kinakaya yung mga nangyayari sa amin. Lahat ng yun ay parang nagpapabigat palagi ng pakiramdam ko. May 21 ay nagchat na naman sa akin yung ex niya at nagtatanong kung wala na talaga kami. Dahil nag-uusap na naman pala sila. Agad-agad niyang kinausap yung ex niya habang nagpapaawa sa mga kaibigan ko para kausapin ko siya ulit. Noong nalaman niya na nalaman ko ng chinachat na naman niya yung ex niya, nagsisimula na naman siyang magmakaawa sa akin. Sa ngayon ay sigurado na ako na wala akong pagkukulang sa kanya dahil halos lahat ay niibigay ko na. Na ultimo mga gawaing para sa asawa ay nagagawa ko na. Hirap na hirap ako na gumawa ng paraan para iwasan siya. Lalo na ngayon na naaksidente siya habang hinahabol niya ako. Na lagi na lang niya akong nadadala sa pagmamakaawa niya. Ano ko ba tatanggalin yung konsensyang nararamdaman ko ngayon? Na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tumitigil. Mamilen, kailangan ko ng real talk nyo. Na hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi na lang sila magbalikan na lang. Ano ba yung dapat kong gawin? Letter sender, Vivian.
Ang gulo mo magkwento. Puro ka manliligaw, nagulat na lang ako sa gitna naging kayo na nagkabembangan na. Tapos manliligaw pa rin yung tawag mo. Yung isa naman ex yung tawag mo, malinaw naman na sila pa rin. Hindi konsensya yan. Tanga-tangahan na yan at ganun ka kabilis mauto. Nag-aagawan kayo sa iisang buto. Pumalat na sa inyong tatlo yung rabies. Na masyado yung pinapapogi rin kasi. Sa kwento mo wala man lang good memories to keep. Na halos ikaw lang yung nagmaneho sa relasyon. Tapos makukonsensya ka kuno. Torture ka rin sa sarili mo Asa na yung pagkukulang mo kuno? Siya nga tong kulang-kulang. Iagwat mo yung sarili mo sa kanila. Hindi yung required pang magpakakupido ka. Nanliligaw pa lang ginagago ka na sumisigi ka pa. Bakit type na type nyo yung mga ganyang papogi style? Bet na bet nyo masyado. Nagmamakaawa pa kayo. Ginagawa nyo pang santo. Love yourself. Know your worth. Have peace. Umagwat ka. Mahirap ba? Sa bagay, sadyang mahihirapan ka kasi mismong sarili mo niloloko mo. Real talk ka mo. Hindi ka mahal. Kasi kung mahal ka niyan, hindi mo mararanasan yan. Sigurado akong may nabe-benefit sa'yo kaya lang yan tumatagal. Gumising ka kay bata-bata mo pa agang-aga mong umarag sa maling tao pa. Masakit ba ha? Masakit?